Ang programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Pinalayas ni Dr. RJ Tanyag si Moira sa kanyang pamamahay dahil hindi nga ito ay umalis at ito nga pilit ay pumasok. At dito na nga napag-isip-isip si Dr. RJ Tanyag, nakuhanan siya ng mga damit para ito ay lumabas at lumayas na. Dito na nga ay kinampihan siya ng kanyang kaibigan at dinala siya dito sa pamamahay ng kanyang kaibigan. Dito na nga nagtalo ang magkaibigan at si Moira ay hindi talaga magpapatalo sa kanyang mga ginagawa, na kung saan dito nga si Moira ay pinalayas na din ng kanyang kaibigan at sinabihan pa siyang nang dahil sa ugali mong toxic ay talagang ipagtatabuyan ka ng iyong pamilya, lalong-lalo na si Dr. RJ Tanyag ng iyong asawa. At dapat magpapakumbaba ka sa kanila pero ikaw pa rin ang nagmamataas. At dito na nga ay pinalayas na ng kanyang kaibigan itong si Moira at dito na naranasan ni Moira ang pagiging palaboy. Dito na nga siya natulog sa playground kung saan ninakawan pa siya ng bag at saka ang kanyang maleta ay kinuha pa sa kanya. Walang-wala nang naiwan si Moira, pamilya niya, gamit niya, cellphone niya, lahat ang meron sa kanya ay nawala na kung saan nagmamatigas pa rin siya na siya na ang kawawa, siya pa rin ang nagmamataas na parang sosyalista. Dito na nga agad-agad na nakita ni Chang Susan at saka ni Josay itong si Moira na kung saan ninakawan pa siya dito ng wallet. Dito na nga nila ay hinabol si Moira at nahulog ito sa kanal, na kung saan dito na nga pinagtatawan nila si Moira nang dahil lang sa ugali nito at ang baho-baho pa nito na hindi nga marunong mag-alaga ng kanyang sarili. At ito na nga ay karma na ni Moira ang pagiging palaboy, na kung saan walang-wala na siya na kahit isa. Pamilya niya, pera, kayamanan, lahat-lahat, pero ang nanatili pa rin kay Moira at ang kanyang pangit na ugali, na kung saan dapat siyang magpapakumbaba ng dahil sa sitwasyon niya. Pero nakita pa rin ng mga tao na si Moira ay isang masamang tao at hindi pa rin nagbago. Dito na nga si Dr. RJ Tanyag ay sinabihan ng kanyang anak na si Zoe na wag nang hanapin ang kanyang ina na si Moira. Pero ito ay lukso pa rin ng dugo ni Zoe na hinahanap pa rin niya si Moira kahit na galit si Dr. RJ Tanyag. Dito na siya tinawagan ni Dr. Carlos Benitez at sinabihan niya na kung kamusta na siya. At ito din naman si Zoe ay pareho talaga ang ugali niya sa kanyang ina na si Moira. At dito naman sinungitan niya ang kanyang ama na si Dr. Carlos Benitez na kung saan gusto lang naman siyang tulungan at concern sa kalagayan niya. Nag-usap si Dr. Carlos Benitez at saka si Dr. RJ, na kung saan sinabi dito ni Dr. RJ, kung may alam ka tungkol kay Moira na sikreto, dapat sabihin mo sa akin kasi parang kapatid naman ang itinuturing mo sa akin. Dito nga nagulat si Dr. Carlos Benitez sa mga sinabi ni Dr. RJ Tanyag. Sasabihin kaya dito ni Dr. Carlos ang kanyang mga nalalaman or kakampihan niya pa rin itong si Moira at saka si Zoe para matakpan ang kasinungalingan? Abangan natin ang mga susunod pa na episode na ito, ang abot kamay na pangarap. Kung bago lang po kayo sa aking channel, please like, share, and subscribe para ma-update po kayo sa mga susunod pa. Yun lamang po at maraming salamat.